Magandang buhay, kabamba! Hanap mo rin ba ang masarap, crispy at juicy na fried chicken? Na sikat ngayon kay Diwata? Di mo na kailangan pang pumila sa kanyang pwesto. Magluto ka na sa inyong bahay. Ituturo ko kung paano. Kaya manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ang una nating gagawin ay ibababad lang natin yung ating manok. Kaya gagawa tayo dito ng brine solution. Naglagay pala ako dito ng 800 ml na tubig. At naglagay ako dito ng 2.5 kutsara na asin. Pinitpit na bawang, mga 6 lang yan na butil. Kahit sobrahan nyo ay okay lang naman. 2 dahon ng laurel at buong paminta. Pagkalagay ko sa mga ito ay nilagay ko na rin dito yung ating manok. Bali isang manok ito, hinati ko lang ito sa 2. Kahit anong parte ng manok na gustong gusto nyo ay pwede. At depende na rin sa gusto nyo kung gaano ito kalalaki. Akin lamang itong tinakpan at ilalagay ko ito sa chiller. At binabad ko ito ng overnight. Kahit 5 hours lang ay pwede na rin ito. Kinaumagahan na ito ng mga alas 10 ay gumawa na ako dito ng breading mix. Ito yung mga sangkap na ginamit ko dito sa aking breading mix. 1 1/3 cup na all-purpose flour, 1/3 cup na cornstarch, 1 kutsaritang garlic powder, pinong paminta at paprika, kunting seasoning granules at kalahating kutsarita na asin. Kung wala naman kayong paprika ay pwede din naman. Optional lang yan, kabamba. Kung hindi naman kayo gumagamit ng seasoning granules ay damihan nyo na lang ng asin. Pagkalagay ko naman sa mga sangkap ay akin lang itong hinalo para ma-will combine yung aking nilagay na pampalasa. Pagkahalo ko dito ay kumuha lang ako dito ng 1/3 cup at nilagay ko lang dito sa aking mixing bowl at lalagyan lang ito ng 2 itlog. Small size kasi itong itlog kaya 2 yung aking ginamit. Kung large naman yung inyong gagamitin ay pwede kahit isa lang. Nilagyan ko rin ito ng 1/3 cup na tubig tsaka ko ito hinalo ng mabuti. Mamaya ay dito natin iroroll yung ating manok. After nito ay akin lang nilabas yung aking binabad na manok kagabi. Itong proseso na pagbabrine dito sa manok or yung ating pagbababad sa manok ay isa itong paraan para ma-achieve natin yung juiciness ng manok. Transfer ko lang sa mas malaking lagayan ang aking hinalo kanina. Gamit ang paper towel ay akin lang ipat dry itong manok. Pagkatapos naman ito ay akin lang iroroll yung manok dito sa egg mixture. Para talagang kumapit yung ating breading mix ay kailangan muna nating i-roll ito sa ating egg mixture. Dito naman sa ating breading mix, i-roll nyo na lamang ito ng ilang beses. O kaya lagyan nyo na lang yung parte na hindi malagyan ng ating breading mix. After dito ay agad naman na nating itong prituhin. Dito sa aking kawali, naglagay lang ako dito ng mantika. Pwede naman ito prituhin kahit hindi deep fry. Pangkain din lang naman kasi dito sa bahay. Para naman makatipid ako sa mantika, ay akin na lang itong babaliktarin. Pero kung sagana naman kayo sa mantika, i-deep fry nyo na lang ito. Yung cooking time ko naman dito ay medyo matagal. Dahil nga malaki itong cut ng aking piniprito. Nasa low to medium heat lang yung apoy ng aking kalan. Para naman di masunog yung balat nito. Kaya lagi ko itong binabaliktad. Pagkatapos ko namang prinito ito, ay gagawa rin ako dito ng gravy. Dito sa aking saucepan, ay naglagay lang ako dito ng butter. 2 kutsara ay pwede na. Kung wala naman kayong butter, ay pwede rin dito ang margarine. Habang hinihintay ko yung pagtunaw ng butter, ay nagdissolve lang ako dito ng 1 kutsarang all-purpose flour sa 1 cup na tubig. Pagkatunaw naman ng butter na aking nilagay, ay naglagay lang ako dito ng kalahati lang ng beef nor cube at kunting garlic powder. Kahit kalahating kutsarita lang ay pwede na. Pagkahalo ko naman nito, ay agad kong nilagay itong aking tinunaw na all-purpose flour. Pagkalagay nyo dito ay inyo lang itong haluin na mabuti. Continuous lang yung inyong paghalo para hindi ito magbuo-buo. Naglagay rin pala ako dito ng kunting soy sauce. Dagdag pampalasa dito sa gravy. At para na rin ma-achieve natin yung kulay ng ating gravy. Ganito lang ito kalapot. Huwag nyo palang kalimutang tikman ito para ma-adjust nyo yung lasa. Ito na, kabamba, ready to eat na itong ating Bamba's fried chicken. Di mo na kailangan pang pumila sa nagtitrending na tinda ni Diwata na fried chicken. Dahil dito sa ating niluto ay achieve natin yung masarap, juicy at crispy na fried chicken. So ano pang hinihintay mo? Magluto ka na rin. Salamat sa panonood, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!